Noong nakarang episode, inakyat natin ang isang pamilya na nakatira sa tabi ng dalampasigan sa C6 Road, Lower Bicutan, Taguig. Napilitan silang magtayo ng tagpi-tagping bagay para makabuo ng kanilang matitirhan. At walang ibang kinabubuhay kundi ang pagkakangkong. Ang hiling ni Ate Lani ay makalipat na maayos at matitirhan dahil kasama sa mga i-demolish ang bahay nila sa tabi ng dalampasigan. Nakapagbigay tayo ng ngiti na bigas mula sa Vegas at konting grocery items. Dito, aakatin natin ang buhay ni Nanay Alicia na nag-iisang naninirahan sa isa sa mga barangay sa San Antonio, Parañaque. Ayon sa mga residente doon, isa sa mga natupok ng sunog ang bahay niya noong nakaraang Mayo at ang tanging kinabubuhay niya ay ang pagtulong ng mga grupo ng senior citizen at ang kanyang kapitbahay. Naikwento rin niya sa hindi inaasang pangyayari sa buhay niya, merong tumubong tumor sa kanyang ulo. Alamin natin ang totoong buhay. Nanay Alicia, kamusta po? Mabuti, kamusta po? Okay lang. Mabuti. Kamusta po pakiramdam nila? Okay lang. Kung isang dalaga pa ako, sa poder ako ng nanay ko. Tapos, kung ano galitan niyo sa akin, pinapalayas siya ako. Ah, okay. Pero ako maglayas, gahanap ako ng trabaho para nga makakuan. Labandera din ang naanuhan ko. Tapos, pagda ko nga wala na sa magalit sa akin, umuwi ako, inapigay kong pera sa ako nanay. So dalaga pa kayo noon? Naglalabandera kayo? Tapos, sobrang higpit ng nanay ko. Nag-asawa ako ng 14. 14, nag-asawa kayo? Kasi mahigpit ang nanay ko yun. Si Tatay Ruben, ang pangasawa niya? Oo, si Ruben ang napangasawa ko. Yun, mahigpit din yun. Yung pang, siya. Pero nakailang anak po kayo? 5. 5 anak nyo sa Bacolod? Okay. Ano pong kinabubuhay nyo dati nung nag-asama na kayo? Natrabaho sa kumpanya. Okay. Ikaw, labandera pa rin? Labandera pa rin ako. Okay. Sang wala na siya. So, namatay si Tatay Ruben? Oo, namatay na siya. Hindi kami nakakita sa kanya. Doon sa Palawan, dito kami sa Negros. Tapos pagka 97, umalis ako doon. Kasi hindi ko gusto nga mag-asa doon, asa sa nanay ko. Hindi ko gusto. Kailangan talaga ako. Sariling sikap? Nagtrabaho ako sa Talisay, sa Negros. Pero labandera pa rin ang naanuhan ko yun. Tapos, punta kami dito sa Manila. Sa uli na kasakit ako. Siyempre, wala na ako trabaho. Pero yung anak nyo, kasama nyo nung pumunta kayo dito? Oo, nasunod lang sila sa akin. Ilan po yung anak nyo na nandito sa Maynila? 3. 3. Yung 2 po? Ang isa nandun sa probinsya. Probinsya. Tapos yung isa po? Nandun sa Cavite. Cavite. Sino? Dalawa dito sila. So 2 na lang yung, 3 sila nandito. Pero yung isa po ay? Sa Cavite. Cavite. Meron po kayong isang anak na namatay, yung lalaki? Oo, mayroon. Ano pong nangyari? May sakit sa kidney. Kidney, Dialysis yun. May sama sila loob sa akin, pero hindi ko alam kung ano yun. Bakit daw po? Sa pag-hospital ko siguro. Sila nagbabantay. Hindi ko alam kung ano yun. Ngayon, wala na akong trabaho. Simula sa pagkasunog sa bahay ko, wala na. Ano po nangyari? Ano pong pakiramdam nung nasunugan kayo? Hindi ko matanggap na masunog ang bahay ko. Kahit ganyan lang bahay ko. Basta okay lang. Buti nga sir, hindi ko nadala sa pagkasunog. Kaya matulog ako sana. Saan nanggaling yung sunog? Doon sa baba. Nasaan kayo noon nung nasunugan to? Dito, sa bahay. Umalis lang ako, wala ko dala. Wala kayong dala-dala kahit isa? Wala po. Ano sabi ng anak nyo? Tinulungan na lang ako pagpagawa nito. Hindi ba kayo nahihirapan? Nahirapan man pero tiis. Maganda nga si Mami na
pinupuntahan ko lagi doon. Kung wala ko pagkain, doon ako kay mami nagapunta. Tutulungan kayo? Oo. Nabalitaan ko rin po, Nay, meron kayong tumor. Ano Oo, bang... sabi ng doktor, mayroon Ano ako nangyari? ng bukol sa ulo. Oo. Paano nyo nalaman nagkaroon kayo ng tumor? Hindi na CT scan ako 2 beses. Gusto nila pa-operahan ako, pero ayaw ko kasi sa loob. Baka hindi ko kaya. Ano bang pakiramdam nyo dati? Bago kayo na... Matay-matay ako. Oh, ilang beses? Hilo lang ako. Tapos hindi pa ako makatulong mabuti kasi maingay. Kung hindi magtigil lang ka, sakit, pwede naman ako mabalik sa inyo. Dadasal nga lang ako sa Panginoon na hindi naman ako biglang pagkuha. Ano naman ako natanggap ko naman nga wala ako. Pero sabi ko, mga apo ko maliit pa. Wala sang titingin sa apo. Sang pag-birthday ko nga dito din sila sabi ko nga, Lord, baka kung anong mangyari sa akin, gigisingin niyo lang ako. Kasi kayo lang nag-iisa dito? Oo, ako lang mag-isa. Sobrang hirap po talaga. So, umaasa lang po kayo sa tulong ng kapitbahay at sa presidente ng senior citizen. Paano po yung panggamot nyo o yung pang-check-up nyo? Kahingi ako sa anak ko sa Cavite na makabili ako ng gamot. Ano po ang hiling nyo? Marami pong manonood nito at ano po ang gusto nyo iparating sa kanila? Sige po. Siyempre, makakain din ako sang mabuti. Pangbili ng gamot, pangbili ng mga prutas, yun ang ginaano ko. Ang bahay ko paayos para na hindi naman ako matakot ng gabi. Pag may nakapanood po sa episode na to, may biglang pang tao na gustong tumulong, mabibigyan po kayo. So lagi lang po kayo magdadasal. Sige na, huwag po kayong malungkot. Nandito po ang Akyat Buhay Gang para magbigay ng konting tulong. Ito po ay bigas mula sa Vegas. Kaya niyo po. Ayan. At may konting grocery items po tayo, no? Manay. Ayan, para po sa inyo. At konting tulong. Nabigay po namin sa inyo. Baba ko muna po ito, ha? Ayan, hawakan niyo na lang po yan. Maraming salamat po. Akyat Buhay Gang. Abot kamay. PHLD Radio. Salamat. Ako si Owen Formento ng Mugshots Digital Media TV, leader ng Akyat Buhay Gang dito sa Pilipinas. Hatid sa inyo ng abot kamay sa PHLD Radio, Las Vegas. Pilipinas, angat ka! Abangan sa susunod sa Akyat Buhay Gang, akitin natin ang buhay ni Tatay Ruben, isang repairman ng relo sa EMS Street, State Subdivision, Parañaque. Bata pa lang daw siya noon, nakahiligan niyang magbutingting ng mga relo. Maganda ang takbo ng buhay nila noon at malakas ang kita ng mga relohero. Lumipas sa matagal na panahon, humina ang pinagkakitaan nila. Nag-iisa lang siya sa buhay at nakatira siya sa isang maliit na bodega ngayon.